Parang hindi genuine yung kagustuhan ng Pangulo na matapos ito. Na wala talagang power. At saka sabi nila, live stream, yung pala, may option ka. Exactly. Isa lang na live stream, yung sa Bulacan, di ba? Sinasabi ko nga, baka nandoon na siya sa pagiging possibly lame duck. Lame duck na. May insertion sa GAA, tignan mo nga, merong insertion. Sino ang author? Sandro. Kabago-bago niyan ha, bagito pa lang yan. Eh sabi ng mga Marcos vlogger, umuunlad daw ang economy ng Pilipinas eh. Sabi nila yon dahil sila yung mga sinungaling. Hindi katulad ng mga DDS vlogger na talagang may prinsipyo, na talagang naghahayag ng katotohanan. 10 years na ang passport, 10 years na ang driver license. Yan pa lang ha, dalawa pa lang binabanggit ko pero malaking bagay yan. Nakuha niyo yung kabutihang nagawa ng Pangulong Duterte. Unang-una, malakas ang Duterte. Kanino ba siya naka-team up? Naka-team up siya sa Duterte at hindi pwedeng sabihin malakas siya kay Sara. Si Sara 32 million, siya 31 million. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. And welcome back. Nagbabalik ko tayo mga kabayan dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Kamusta ang lahat po? At huwag kalimutan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon. At i-share niyo po mga kabayan para humaraman karamihan kung ano pa po mga kaganapan sa ating lipunan. Sa Facebook po, follow, like, and share. And then sa YouTube, subscribe at pindutin lamang ang notification bell. At ngayon po, mag-uusapan nun natin, may ipapakita lang ho ako sa inyo mga kabaitan. Ito pong, ewan ko lang kung AI generated po ito. Pero ang nais lang ho natin ipapakita sa inyo, ito yung laman ho ng kanyang video or mensahe ng kanyang video. Napakaganda ho, patungkol ho ito sa kanyang point of view sa mga nagawa ho, sa mga nangyayari ho ngayon sa ating lipunan, sa ating paligid, at kung ano nga ba yung kanyang masasabi. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo mga kabitan sa programa ho ng Net25 News and Information, yung ASPN. Napakaganda ho ng mga inilabas na mga komento at reaksyon ng mga analyst na invited ho sa programang ito, mga kabalitaan. Ito po, pakinggan ho natin at panoorin nyo po. Yung nga ICI, sabi nila, walang ngipin, di ba? Walang silang contempt powers, wala silang no. And yet, the President has not made the decision to make it urgent, di ba? To pass it, di ba? Kung kasi sabi naman ng Senado, aba, di gagalaw kami, basta i-certify it as urgent. So, yun rin mixed signals rin di ba? Oo. Naalala ko, the last time I was here, yan yung question yung sa ICI. And sinabi ko po na wala talagang power yung ICI. Walang ngipin yung ICI. Kasi katulad yan, may mga ilan ng kongresista ang umayaw. Halimbawa, si Congressman Pulong Duterte nag-decline. Ano gagawin ng ICI? Wala. Tapos ngayon, nag-resign pa si Secretary Babes Singson. At saka sabi nila, live stream, yung pala, may option ka. Exactly. Isa lang na live stream, yung sa Bulacan, di ba? Pero all the rest, sina Arjo Atayde, sina Roman Romulo, Executive Sandro Marcos, pinayagan sila. So, ano nga, sabi ko, akala ko ba gusto na, he keeps saying that he wants to see this through. Siya yung nag-umpisa, siya yung magtatapos. Pero, you see signals like this, nagpapaisip ka. O, di ba? Parang hindi genuine yung kagustuhan ng Pangulo na matapos ito. In fact, parang may mga observation ngayon na parang ginagawa niya lang ito. Kasi hindi niya na-expect yung laki nung ginawa niya. He opened Pandora's box. And then, syempre, kailangan niya mag-survive politically. Ito yung pinaka, best way to actually survive politically. Paano kaya niya malulusutan yan, Professor? Anong dapat gawin ng Pangulo? Very interesting because it seems like the President ay tawag dito, he was able to navigate through the intricacies of politics today. Halimbawa, yung kanyang kapatid sinabihan siya na siya ay yun na nga, drugs, bumaba, magpang-test. And then you have series of malalaking mobilizations against corruption to some extent against him. And then you have Zaldico accusing him na siya yung main big fish dito sa, pero he was able to survive and navigate through the political landscape. So tingin ko he will be able to finish his term. Pero kung anong klaseng presidency, that's a different discussion. Sinasabi ko nga, baka nandoon na siya sa pagiging possibly lame duck. Lame duck na nga, they're saying it. Diba? Hindi, kahit ngayon nga, lame duck president na nga mga kabitan, nasa kanya na ho yung makinarya, yung mga resources mga kabitan, pero wala pa ho siyang magawa at hindi niya kayang gawin na ipapakulong niya po yung kanyang mga kalyado na kung saan po ay klaro naman ho talaga na sila ay may kaugnayan ho sa nakawan sa pera ni Juan mga kabataan.
Kaya nga tama ang sinasabi dito sa isang professor na ito na parang in-underestimate niya yata itong pagnanakaw ng pera mula sa kabanating gobyerno ng kanyang mga kasamahan. Baka kasi kaya nga nahinto at wala mo talagang ngipin itong ICI. Dahil una, tama yung sinabi dito ni Professor na hindi nga nila nahabol-habol si sino ba yun? Si Pulong Duterte. At ito ay panakitbutas lamang ho ito sa kanyang kaugnayan ayon pa dito ni Dracula ko mga kabalitaan. Sino po ba ang mga haso nito na kung alam mo naman ho sa sarili mo na ang investigasyon na ito ay papunta na sa iyo mga kabalitaan? At dito tayo sa isang mamang ito mula sa Trupang Bisaya mga kabitan. Nagagandahan po ako sa naging mensahe dito sa matandang ito. Ewan ko lang, kayo nang humusga kung ito ba ay AI generated. At siya po ay nakatayo dito sa Dolomite Beach mga kabalitaan. At meron siya mga sinasabi against sa administrasyong Bonget mga kabalitaan. Ito po, kayo na po magpapatunay kung AI ba at comment po kayo kung ano po yung mga sinasabi niya. Tama po ba o hindi? Well, ito na po. Panoorin natin to dito mga kabalitaan. BBM. Lalo si BBM dahil na rin inalaw dyan. Dahil unang-una, malakas ang Duterte. Kanino ba siya naka-team up? Naka-team up siya sa Duterte at hindi pwedeng sabihin malakas siya kay Sara. Si Sara 32 million, siya 31 million. Lamang ng 1 million mahigit ang Duterte. Ibig sabihin, ang nagdala kay BBM, Duterte. Hindi si BBM ang nagdala sa Duterte. No. Maraming Duterte na ayaw sana kay BBM. Kaya lang, dahil nga Uniteam, Duterte, binoto na rin si BBM. Nahatak. Pero hindi niya nahigitan kasi nga mas maraming nagtitiwala sa Duterte kaysa sa Marcos. Kaya yan, ang tunay na nagpanalo kay BBM ay ang Duterte at ang Diyos. Yun nga, pinahayag ng Diyos na yan ang pinaniniwalaan nyo, malalaman nyo kung sino yan. O nga naman mga kabaitan, sabi pa ni Gadon, hindi dahil kay Bungit, hindi mananalo itong si Inday Sara Duterte. Baliktad talaga yung utang nitong si Larry Gadon mga kabalitan. At ito yung mga bangag vloggers. Sabi ito, ordinaryong tao ito Hindi ho ito politician. Hindi natin alam yung estado ng taong to, pero yung basa niya po sa pangyayaring ito ay tumpak na tumpak ho at may katotohanan ho talaga. At ito talagang nangyayari nung nagdaang eleksyon, nung natandem pa ho itong maganda pa yung relasyon ni Bonget at ni Inday Sara Duterte. Tapos sasabihin nila na si Bonget ang dahilan kay nanalo si Inday Sara at mas kilala. Mas kilala itong si Bonget. Naturalmente kilala ho dahil sa ama na isang, alam nyo na, number 1 na nangungurap sa panahon nito na bilang Pangulo ng ating bansa. Talagang kilalang kilala. Kahit mga bata nga yun, kilalang kilala nga ito si Bonget Ayon pa sa sigaw ng mga kabataan na si Bonget daw ay ikulong dahil magnanakaw. Talagang kilalang kilala itong si Bonget. Pero yung mga Duterte, kilalang kilala sa kamay na bakal mga kabalitaan. O, di ba? Saan pa kayo? O, tingnan nyo yung Davao City. Napakaganda. Tingnan nyo yung Ilocos Norte. Ano bang gandang meron ho doon? Nga hanggang ngayon ay hindi makakalimutan ng mga taong bayan. Kaya ho sila yumaman dahil yung mga ginto, ayon pa sa mga kwentong matatanda, na yung Yamashita treasure daw mga kabitan na meron isang Pilipino na nakakita daw ay kinuha daw ng kanyang amang si Makoy Sr. Ito'y ano lamang po, kwentong matatanda mga kabalitaan. So ibig sabihin, lahi talaga ho, may ano talaga, may lahing magnanakaw mga kabalitaan. Kung pagbasihan ho natin, itong mga kwento ng mga matatanda ho nating yung iba, wala na ho dito sa mundong ibabaw. At hanggang ngayon, napapatunayan pa, ito na nga sanang chance ni Bonget na mabago at mabalik yung tiwala ng taong bayan sa mga Marcoses. Mas lalong lumala pa ho mga kabalitaan. Ito, may dagdag pa ho dito si tatay. Pakinggan nyo po. Gagawin kong presidente ng Pilipinas yan, tignan nyo kung ano gagawin yan sa inyo. God knows everything. No one can hide. Correct. To the power of God, of our Almighty God. Kaya't alam niya at inallowed niya na maging Pangulo si BBM. Not because he is competent. Gustong maipakita sa mga Marcos loyalists na ito ang pinaniniwalaan niya. Kaya nga ang mangyayari niyan,
on 2028 election onward, wala ng Marcos na uupo sa Naku. palasyo ng Malacanang. Eh, my word. sabi nila, Sandro daw, Sandro. Yan pa nga isa si Sandro ha, kabago-bago, bubwit pa lang sa politika, pero traditional politician agad, trapo agad. May insertion sa GAA, tignan mo nga, merong insertion. Sino ang author? Sandro. Kabago-bago niyan ha, bagito pa lang yan. Kaya wala na, bistado na sila ngayon. Si tatay. Ang masaklap lang, madadamay si Ma'am Amy, si Ma'am Senator Amy Marcos. Madadamay sa nangyayaring ito. Marcos siya eh. Diba? Kaya madadamay. Sa ayaw natin sa gusto, madadamay at madadamay siya dahil ang involved dito ay Marcos. Alam niyo kasi, itong ginawa no ni Senadora Amy Marcos, mga kabitan, parang ano na to, konsuelo di bobo na lang ho to sa pamilya ho nila para at least mahati yung isipan ng taong bayan na buti pa yung kapatid nitong si Amy Marcos, may malasakit pa sa bansa, alam pa niya yung nagiging problema at alam niyang kahihinatnan pag magpapatuloy bilang Pangulo ng ating bansa itong kapatid niyang si Buisinghot, mga kabitan. Parang ano lang parang pandagdag konsuelo di bobo na lang ho para sa mga pamilya ho nila dahil sirang-sira naman ho talaga ang mga Marcoses. Simula pa nung tatay nito hanggang ngayon po mas lalong lumala ho talaga, mga kabalitaan. Sino ba talaga ang makakagawa ng tama kapag yung isipan ng isang tao ay wala na, tinalo na ho sa kapangyarihan mula ho sa utot ng demonyo, mga kabalitaan. Sabayan pa ng pamumulbuho ng pulbo ni Satanas. Talagang wala hong katinuan sa pag-iisip. Subukan niyo po, mga kabaitan, sa inyong pamilya. Kung meron ho kayong miyembro ng inyong pamilya na hindi na ho mababasa yung utak, ano bang dala ho nito sa loob ng pamilya at pamamahay, mga kabaitan? Di ba kaguluhan lang? Kasi hindi na ho tama ang pag-iisip, wala na ho sa katinuan. Talagang imbis didiretso yung lakad, biglang liko, mga kabalitaan. Magkakagulo. Ganun ho ang nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Samahan pa ng mga kawatang politiko dyan sa Kongreso na ayon pa ni Father Ubod, mga kabalitaan, na sila ay binigyan ng kanya-kanyang budget para ayusin yung bansa. Sa isang pamamahay, binigyan ng tig 1 milyon, yung 10 kataong tumira ho sa isang bahay, binigyan ng 10 milyon, bawat isa, kasi yung bahay nga, yung bubong, butas-butas na, wala ng kuryente, yung tubig naputulan na, nag-iigib na lang sa kapitbahay, talagang miserable ho yung buhay ninyo. Wala kayong tamang higaan, pagkainan, kulang sa mga kagamitan, binigyan ho kayo ng tig 1 milyon para ayusin at mabuo muli ang tinitirang bahay at gumanda man lang kahit papaano, nagkanya-kanya na ho. Imbis ang ipapayos yung bubong at yung yero, ngayon ang inaayos lamang yung kanilang sa tig 1 kwarto. Pero pag umuulan, pag bumabagyo, wala, sirang-sira pa rin ho, mga kabaitaan. Dahil nga napapasukan pa rin ho ng tubig ulan. At wala pa rin ho silang mainom na tubig. Doon pa rin kumukuha sa tubig ulan, mga kabaitan. Kaya nagkakasakit ho. Kaya ang nangyari, inaamag yung bahay. Ganun ho ang pangyayari, ang kahinatnan, ang sitwasyon ho ng ating bansa sa ilalim ho ng administrasyong ito, mga kabalitaan. Pero hindi pa ho tayo tapos. May maganda pa rin ng mensahe itong si tatay dito, mga kabaitaan. Ito, tapusin natin to sa video ito. Ngayon, magkano na ang dollar natin? Nanganganib ang ekonomiya natin. Magkano na ang dollar? Papunta na tayo sa 60. Pag nagpunta na sa 60 yan, apektado ang lahat ng pamimilihan. Sabi ng mga Marcos vlogger, umuunlad daw ang economy ng Pilipinas Sabi nila yon dahil sila yung mga sinungaling. Hindi sila kapanipaniwala. They are not reliable source. Sila ay mga sinungaling. Bakit? Bayad. Hindi katulad ng mga DDS vlogger na talagang may prinsipyo, na talagang naghahayag ng katotohanan. Kaya nga ang mga DDS vlogger na kinumbinsi rin na hindi sumama, ayaw nila kasi alam mo anong dahilan nila? Hirap silang magsinungaling. Dahil yung kabutihan ng Duterte administration, hindi nila kayang pasinungalingan dahil talagang napakaraming nagawa. 1 point, 10 years na ang passport, 10 years na ang driver license. Yan pa lang dalawa pa lang binabanggit ko pero malaking bagay yan. Malaking katipiran sa mga OFW, biruin mo 10 years bago ka mag-renew. Sa driver license ganun din. 10 years bago ka mag-renew, nakakatipid ka na, nakakaano ka pa sa pagod mo, sa effort mo. Kasi 10 taon, ang tagal. Sipin mo, ang tagal mo pakikinabangan ang lisensya mo, one-time payment. Nakuha niyo yung
yung kabutihang nagawa ng Pangulong Duterte? Agad Balita. So tagos hanggang buto ho ito sa mga bangag vloggers, bayarang vloggers, mga kabalitaan. Sila kaya ho, kahit ahakot, kahit mag-hire pa sila ng daan-daang mga vloggers, itong bongit administration na ito, hindi na ho aangat yung tiwala o madadagdagan ang tiwala nito sa taong bayan. Yung mga vloggers na bangag lamang ho, yung mga loyalista lamang ho nila ang patuloy hong nakikipagpatintero ho sa kanilang amo. Nag-uunahan ho sila kung sino yung makapagbigay ng magandang viewers. Ayun po, may kaakibat na pera. Speaking of pera, bayaran, itong sinasabi ni Tatay Digong, Tatay Digong, parang si Tatay Digong na kasi. Itong si Tatay, mga kabalitaan, totoo po yung sinasabi niya na kaming mga DDS vlogger, never ho kami tumanggap ng pera mula ho kanino man. Mga narco-politicians, dyan sa Pogo, or sino ba yung Pogong tinutukoy nila, or even kay Inday Sara Duterte. Wala hong nag-organisa ho sa mga DDS vloggers. Ako po isang magpapatunay ho niyan. Hindi ako ni-recruit, hindi ako kinausap, walang tumawag, walang nag-message. Sinundan ko lang po ang puso't damdamin ko po na dahil talagang binubugbog na ho nila yung mga Duterte, na alam naman ho nila ay napakinabangan nila ito nung ito'y sindesaan itong si Tatay Digong Duterte ay presidente, pangulo pa ho ng ating bansa. Tapos ganun ho yung kanilang isinukli kay Tatay Digong Duterte. Dala ho ng aking pagkaawa at kaalaman ho kung bakit nga ba natin ipaglalaban itong si Tatay Digong dahil po sa kanyang nagawang kabutihan at naitulong ho sa mamamayang Pilipino. Isa na rin ho tayo, mga kabitan, ang nakakakita at nakakaramdam ho ng tulong na iyan. Kaya wala hong perang natatanggap ang inyong lingkod. Kahit ni singkong duling, mga kabitan, never ho. Alam nyo po ba, ito po, sasabihin ko na po sa inyo ngayon. Ako po'y magiging honest ho sa inyo. Alam nyo po ba kung sino ang nagbabayad ho sa akin, mga kabalitan? Itong sasabihin ko sa inyo ngayon, honest to goodness so ito, mga kabalitaan. Kung anong perang natatanggap ko, maliban sa swahod ko, maliban sa trabaho ko, itong kita sa pagbablog, mga kabalitaan, hindi ho nagmula sa mga politiko. Hindi nagmula kahit ninong politisyan. Kahit sino pa lang sinasabi lang narco-politicians sa Pogo at kahit sino-sino pa. Kundi kayo mismong tagapanood, kayo mismong taga-suporta at walang sawang sumusuporta at panunood sa ating munting bahay. At simulat sa poll, andyan pa rin ho kayo. Kayo talaga ang nagbabayad. Dahil pag pinapanood nyo po ang video namin at hindi nyo po ini-skip yung ads, yan po ay malaking bagay na rin ho yan, mga kabalitaan. Totoo po yan, nakakatanggap po kami ng sahod mula ho sa YouTube. Aminin ko sa inyo, kulang pa ho yung pambayad ng kuryente sa studio kong ito, mga kabalitaan, ang sinasahod ko sa YouTube. Kaya dinadagdagan ko, dinudukot ko ang kulang mula ho sa aking bulsa. Dahil meron ho tayong negosyo, meron ho tayong trabaho, kaya wala ho silang karapatang pagsabihan ho tayo na tayo ay bayad nila. Bayad sa ating mga ipinaglalabang politiko. Kayo mismo, mga kabalitaan, kayo yung mga subscribers, kayo yung mga tagapanood, kayo ang nagbabayad ho sa akin. At hindi lang ako, pati na sa mga DDS vloggers na inyong pinapanood, kayo ang nagbabayad dahil po diyan pumapasok ang sinasabi ho nating advertisement. Kaya in-stop nyo or in-skip nyo ang advertisement ngayon yung mapapanood ho sa video namin, wala ho kaming kinikita ho doon. Pero pag itinutuloy nyo lang hanggang matapos at bumalik ang inyong pinapanood na video mula sa amin, malaking bagay na ho yan, mga kabalitaan. Totoo po yan. Aaminin ko po, walang politikong nagbabayad sa akin kundi kayong mga tagapanood, taga-suporta, subscribers, mga kabalitaan. Agad Balita. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suwesyon, follow, like, and share sa Facebook at subscribe and then pindutin ang notification bell sa YouTube, mga kabalitaan. Tandaan niyo po ito, kapag ang tao po ay inaapi, sa kahuli-hulihan siya po ay magwawagi dahil sa patuloy nitong pagipaglaban para sa katotohanan at kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning.
To God be the glory. Mama, chip, chip. Peace out. Gun agad, Balita.